May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Good Vibe Saturday sa ating lahat. Welcome sa programang tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ang konsulta, mga problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Kaliwat kanan ng mga sports na nauuso ngayon sa Pilipinas tulad ng pickleball, paddleball, techball at iba pa, pero hindi mawawala ang Pinoy favorites tulad ng volleyball at basketball. Pero ang tanong, injury prone ka ba? Kung oo, panoorin natin ito. Minsan ang akala natin sa sports at workout, normal lang yung pananakit ng katawan. Pero hindi natin napapansin, pwede na pala itong mauwi sa sprain, strain o mas seryosong injury. At kapag nangyari yun, mapapatanong ka na lang kung ipapahinga ko na lang ba to o kailangan ko na bang magpatingin sa doktor. Sa Pilipinas, kahit saan ka lumingon, may nagbabasketball. Kahit sa mall, may nagtetennis, may nagpipingpong. At ngayon, usong-uso na rin ng pickleball. Parang lahat nasa fitness era na. Marami na rin ang interrunning at gusto ma-achieve ang 10,000 steps. Pero kahit gaano ka pa ka-active, hindi pa rin maiiwasan ng injuries, lalo na sa beginners, sa mga walang formal training, at sa mga hindi aware sa proper injury prevention. Ayon sa isang pag-aaral sa Pangasinan, pinaka-common ang injury ng mga atleta sa shoulders, elbows, knees, legs at ankles. Kadalasan nangyayari raw ito dahil sa overuse, kulang sa proper preparation, at minsan dahil din sa unsafe na playing environment. At dito na pumapasok ang physical rehabilitation. Hindi lang siya basta therapy, isa itong guided process para may balik ang lakas ng katawan. Sa mga Pinoy, hindi rin mawawala ang hilot, isang tradisyonal na paraan na kinasanayan natin kapag sumasakit ang katawan. Kaya nagkakaiba ang tanong ng tao, sapat na ba ang hilot o mas kailangan na ba ng rehab? Kaya sa episode na to ng Sagot ni Doc, makakasama natin ang isang physical rehabilitation specialist para i-breakdown lahat ng yan. At para sagutin ang ating tanong tungkol sa sports injuries and rehabilitation, makakasama natin ang isang physical medicine and rehabilitation specialist mula sa Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa University of the Philippines at residency sa Philippine General Hospital. Kasapi rin siya ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine. Naging fellow siya ng International Federation of Clinical Neurophysiology sa Radboud University Medical Center sa Netherlands. Let's welcome Dr. Isabella Supnet. Hello po. Okay. Nice to be here po. Doc, maraming salamat sa oras mo ngayon. We're very honored to have you here in our studio. Well, thank you. Ayan. Doc Billy, again, Yes, salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon Opo. para sa episode na ito. Ang aming tatanungin kasi sa iyo ay tungkol sa mga sports injuries. Alam naman natin na panahon na ng bakasyon ngayon. Yes. So ang tendency, dumadami na yung mga liga. Yes. Kasi panahon na, bakasyon na ng mga estudyante. Sa atin dito sa Pilipinas, ano po ba, Doc, yung common injuries ng mga recreational athletes at mga professional athletes? Actually, parang sa mga geto kasing klase, para in general, no, injuries, no, sports injuries, lagi nating unang-una ay parang of the lower extremities. Ibig nyo sabihin, kasama na ang tuhod, pati yung ankle, bukong-bukong po natin. So usually nakikita po natin dito, no, parang mga muscle injuries, so mga strains or mga sprains po nitong po mga parte po na ito ng katawan. Opo. So, tinatamaan rin yan, Doc, yung mga professional athletes kahit nakapag-training naman sila? Actually, parang ito pong mga areas po talaga nito, very prone po kasi talaga sila sa injury. Especially dahil ito pong mga lugar na ito,
po, buhat po niya yung katawan natin. Takbo dito, takbo doon. Walang halos po or very konti lang po yung sports na hindi po natin ginagamit yung babang bahagi po ng katawan natin. Kaya po, lagi po ito po yung usual po natin na nakikita. Pero kasama na rin po doon, no, para naman po sa taas natin, yung upper extremity nga po natin, depende po sa mga sports natin, pero kasama po ang shoulder, yung balikat po natin, pati po yung kamay or yung wrist po natin. Usually po ito yung mga nakikita natin ng mga injuries or problema po ng mga athlete. So, depende sa ginagawang Depende. activity, Doc. Opo. Eh, yung mga casual na exercise lang, Doc, like running and walking, ano po yung common injury na nakukuha nila? Pero same lang din, di ba? Running and walking, nakikita po natin na parang ginagamit pa rin po natin yung baba. So usually sila, ankle injuries, yung usual natin na nakikita, pero knee injuries din, yung mga tuhod, problema pa rin talaga siya. Opo. So, Doc, sino ba talaga yung mas prone ma-injure? Yung mga beginners ba o yung mga professional athletes? Actually, parang naging curious din ako regarding parang ito, parang a few parang years back. Yung nakikita rin kasi sa mga pag-aaral natin dito, in absolute numbers, ibig sabihin, dahil sa dami, kapag kunwari may experience ka na parang sa paggawa, mas marami talaga nagkakaroon ng injuries. Pero in terms of, for example, 1,000 hours po tayong tumakbo, isa pong professional po na runner, experienced runner, versus a novice or baguhan po na runner. Mas mataas po yung rate of injury ng mga baguhan po na runner. Up to twice as parang high yung level po nila of injury kaysa po doon sa medyo mas experienced or professionals. Posible ba, Doc, kasi wala silang proper training, kaya mabilis sila ma-injure, yung mga beginners? Actually, parang marami siyang factors. Kung kunwari sasabihin natin, no, in terms of professional versus yung mga baguhan or novice, yung aside from yung parang proper training, meron din silang parang awareness, no? Parang hindi nila masyadong aware kung kunwari nai-injure na ba sila or hindi pa talaga. And kung kunwari, i-compare din talaga natin sila sa professionals. Ang professionals, dahil professionals sila, meron din silang professional supervision. May team sila para bantayan kung ano yung ginagawa nila, kung tama ba yung conditioning nila, pagkain nila, tulog nila. So, usually, doon tayo nagkakaroon ng difference ba sa kanilang dalawa. So, parang nakikita natin, Doc, lamang doon yung professional athletes. Kasi may coach na nagbabantay sa kanila, nagbabantay ng form nila, ng pagkain nila, ng training nila. Yun yung wala doon sa mga baguhan sa sports o baguhan sa exercise. I think na parang ito yung parang isa sa mga pinakamalaki na differences sa kanila. And mahirap din kasi, or we can't really discount din yung parang tagal din nila in doing that activity. So parang experience din, or parang knowing din kung ano yung nangyayari sa katawan nila. Parang malaking factor talaga ito. Doc, dito sa Pilipinas, ano ba yung sports na maraming cases ng injury? Well, nabanggit na nga rin kanina, parang sobrang uso kasi talaga yung basketball, volleyball, no? So parang parang doon nga po sa practice namin, we really see a lot of patients po na meron po talaga mga injuries from this. Pero in terms of increasing na mga pasyente po na nakikita natin, marami pong nauuso po sa atin ngayon ng running. So I think na parang ito pong mga emerging or parang mas dumadami po na parang interest po in activities, doon po natin mas nakikita na mas marami tayong patients. Pero in general, no, sa buong mundo, I think merong three factors, no, that would really say na parang sport is of parang mataas yung risk for injury. No? Sa mga sports na nakikita natin, ang una would be our parang rate or parang speed. Kapag kunwari, mas mabilis ginagawa ang isang bagay, doon tayo medyo mas nagiging delikado. So yung mga patients po natin na parang cyclists, no, biking, dahil mas mabilis silang ginagawa, doon tayo nagkakaroon din ng issues. No? Aside from that din, ang rate of collision. May sabihin, no, yung tendency po natin na makatama or mahulog or makatama sa ibang tao. So yung mga sports nga po natin na basketball, I think po kasama doon. Pero kasama rin po yung mga wall climbing, yung mga may risk po na mahulog po tayo. Doon po tayo nagkakaroon ng increased risk of injury. And then lastly po, I would say na parang nagiging issue natin will be more of contact
naman. So yung mga contact sports po natin, hindi po natin madidiscount na sa atin din, sa Pilipino, parang boxing, I think is very popular pa rin. And then yung mga sports natin, Muay Thai, and nasabi nyo na nga po, parang even sa mga kids natin, ang hilig po natin sa summer na taekwondo classes, karate classes. So ito po mga, ano po nito, mga sports na ito, dun po tayo nagkakaroon ng increased risk of injury. So, Doc, kung i-enroll ko yung anak ko sa taekwondo class, hindi ko pa rin madidiscount yung possibility na pwede siyang ma-injure habang nagtitrain? Well, I think na din naman na parang lahat po tayo, everything po has risk. Yun po talaga yung ano natin, no? Ang gusto lang po nating malaman or gusto po nating ma-differentiate would be if yung risk po out parang is more or less than yung gains po na nakukuha natin from sport. So, sa amin po, we really believe sa specialty po namin, really believe po na sport is important, no? Sport po has a lot of benefits. Ang gusto lang po natin is to reduce the risk of injury or harm para po mas matagal, nag-enjoy po, and mas matagal po nating nakukuha po yung benefits po ng sport. So, parang it outweighs the injury naman. Kailangan po nating parang timbangin. Timbangin pa rin. Opo. So, Doc, ano po ba yung common causes ng injury? Maling form po ba? Or overtraining? Or kulang sa preparation like warm-up activities? Ang mahirap kasi dito is parang ano siya dahil multifactorial siya, parang all of the above, lagi yung magiging sagot dyan. Pero in terms of causes or direct causes of injury, nabanggit nga kanina na parang falls, no? Parang pagkahulog, isa rin po ito. And then contact, yun na nga po, nakatama po sa ibang tao, nagdudulot po ito ng injury. Pati po nga yung overexertion, no? Or ano, mahirap po yung term na overtraining kasi po kasama rin po siya isa pong syndrome na sinasabi po natin na overtraining syndrome. So pwede rin po na parang yun nga po, usually ginagamit po namin is like overexertion kung dito lang po natin siya fino-focus. No? Some things po na that can increase risk of injury would be yung ano nga po natin, kung yung mga sporting activities po natin have yung yun nga po, nabanggit ko nga po kanina, high speed, parang great technical skill, or parang dun po tayo nagkakaroon ng parang mga issues ko kaya nag-i-increase po tayo ng injuries po sa kanila. Dok, ano ba yung mga warning signs na hindi dapat baliwalain? Kasi kunyari, nag-basketball championship ako nung Friday, Saturday na ngayon ko lang, or Sunday, kunyari, Sunday na ngayon ko lang naramdaman yung after effect nung paglalaro ko sa basketball championship. Dapat ko bang baliwalain yung sakit na naramdaman ko? Kasi ayun nga, kasi Friday pa naman yung laro, ba't ngayon na masakit katawan ko? So, dun sa parang kinento niyo po sa akin, siguro po, ang tanong would always be, ano po ba yung nangyari sa basketball championship? Meron po ba tayong naiisip na posible pong panggalingan po na ito? So, for example, usual running or nag-shoot, wala namang masyadong nangyari, versus nag-land, may masakit na parang biglang naramdaman dito sa area na to, and then biglang yun yung nagkakaroon tayo ng issue with, no? Doon din naman po sa parang timeline na sinabi niyo po sa akin, mga 2 days after, 2 days no? after So parang usually naramdaman. nandun na po tayo sa timeline nga po ng muscle soreness po natin. Pero if for example, very focused po tayo on that specific joint, no? Doon lang po tayo nagkakaroon ng pamamaga, doon tayo nagkakaroon ng parang pagbabago ng kulay, nagiging pula na po siya, nagkakaroon po tayo ng parang pasa doon sa area po na yun. Baka po yun po yung mga hindi po natin pwedeng basta-bastahin lang. Pero in general po, pain, no? Or parang yung sakit, mahirap po yung term na baliwalain lang. So gusto pa rin po natin na kahit na pag meron po tayo, may masakit po sa katawan po natin, ginagawa pa rin po natin na inaalagaan po natin yung sarili po natin kapag po nakakaramdam po tayo ng sakit. Ayan, grabe. Ang dami kong natutunan simula pa lang, Doc Billy, no? Simula pa lang yan ang ating talakayan tungkol sa sports injuries. Kung may tropa kayo na laging nai-injured, tutok lang dito sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Susunod, aalamin naman natin kay Doc Billy kung bakit maraming Pilipino ang umaasa sa hilot pag nagtatamo ng sports injury. At paano ito maiiwasan na hindi magiging career-ending injury. Ang lahat ng yan, mamaya sasagutin ni Doc Billy sa pagbabalik ng Sagot ni Doc. Sagot ni Doc.
Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating Primetime Bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan ko muna mahanap si Ama. Ikaw, Doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Rahman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Rahman? Bakit kinakailangan dumanak ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Rahman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang kumuha at saan siya dinala? Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadalhin ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan. Natagpuan sa villa ni Banana. Ipaliwanag mo sa akin to. Akala ko ba magkakampi tayo? Ano, pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Sagutin mo ako! Ikaw pa pumatay kay Walter. Sabay tayong umaasa. Lahat ng to, bakit mo ba ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa Board of Directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak ng Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayo mag-alala, ha? Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago simula nung nagkakilala tayo. Jian, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respetuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ang flag ng Shilitay, ako nang gagawa no. Tao ba sa loob? Mga bombero kami! Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating Primetime Bida. Sagot nito. Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Dr. Billy Supnet ng Makati Medical Center. Ngayon naman pag-uusapan natin ang prevention or paano maiwasan ang mga sports injuries ngayong mas nagiging active na mga Pilipino pagdating sa sports. So Doc Billy, ano po ba yung pinaka-effective na paraan para maiwasan ng sports injuries? Medyo mahirap yan kasi ang dami. No? Parang I think kasi yung iniisip natin pagdating sa sports ay focus lang tayo doon sa sporting activity na iyon. Kunwari, si runner, magra-run lang siya. Dire-diretso lang siya magra-run. No? Pero kasi kapag kunwari iniisip natin ang prevention, gusto po natin na binibuild po natin yung mga foundations po natin. So aside po sa cardiovascular, so parang heart and lung effects po natin ng running, important pa rin po for the runner na isipin po ang stability, kunwari. So kailangan po malakas din ang katawan niya. Also, para ma-avoid niya na magkaroon siya ng injuries kapag kunwari hindi lang dire-diretso yung takbo niya, may mga kailangan siyang iwasan or basically mga spills po sa road po natin. Kailangan din po na
flexible din sila. So, kailangan yung foundation po nila ay malakas para ma-avoid po natin yung mga injuries po natin. Aside from this din, no, gusto rin po natin na parang prepared sila pagdating sa bago pa sila tumakbo. So, ang preparation po usually natin ay kailangan po tama po yung nutrition nila, tama po dapat yung parang paghinga nila na kapag ano po sila, meron po silang adequate time para po makapag-recover sa mga dati po na ginagawa po nila. And aside from that din po, no, parang yung mga ginagawa rin po natin even before po yung exercise itself, so yung mga warm-ups and cool-downs po, kasama rin po sa preparation po na ito. Kasama rin po sa preparation din po siguro nito would be yung parang equipment na sinasabi po natin. For runners, yung joke po nila is that yung sapatos lang naman yan, no? Yung parang pero marami po kasi talaga tayo iba-iba pong sapatos para po sa iba-iba po ng mga runners. Siguro po, kailangan po nilang malaman kung ano po yung best para sa kanila at sa paan nila. Mahirap po magsabi ng parang blanket statement po para dito dahil ang dami po talaga. So doon po tayo nagkakaroon po ng parang changes po siguro sa each individual person para po ma-prevent po yung injury po para sa kanila. Ayan. Dok, napapansin kasi natin parang ngayong taon dumami yung nahilig sa running, no? Would you recommend na sa flat surface lang sila mag-run to prevent injuries? Mahirap din po ito kasi po meron po tayo talagang iba-iba pong klase rin naman ng running, no? So parang may mga trail runners po tayo na yung point po talaga ng activity nila is hindi po talaga sila on a flat surface para tumakbo. So yung masasabi ko po doon is kailangan po nating mag-train. Again, yung foundations po natin should be there para po magawa po nila yung gusto po nila na magawa. Although sasabihin ko po na a flatter surface would be easier po para to really get into running. Pero po, again, kung ano po yung gusto po ninyong gawin, pag-aralan kung paano po ito gawin ng tama and safely. Opo. Gaano po ba kahalaga ang pag-warm up at cool down after the activity? Actually, marami nagsasabi na parang merong nagsasabi na parang depende rin kasi yung ebidensya dito. Pero ang masasabi ko naman, very low risk naman ang warm-up and cool-down activities. So, since nandun lang din naman, much better na po para gumagana po or parang ihanda na po natin yung puso po natin at yung katawan po natin for the activity. So, kasama po doon po sa warming up activities po natin, yung puso at yung baga po natin. Pero tinataas din po natin yung dugo or yung blood flow po natin sa mga muscles po natin. Kaya po, mas maganda po yung parang, or mas handa po ba yung katawan po natin para gawin po yung mga activity natin. So warm up muna, Dok. Bawal yung takbo agad. I would say so. Pero, ang masasabi rin po natin regarding warming up is, pwede po kasi na yung activity po natin or yung kung ano po yung gusto po natin gawin, yung slower or lower form po na yun po yung pwede po natin na warm up. So for example, siguro po, pwede namang tumakbo pero at a lower pace bago yung napakabilis po ninyo na takbo. No? So parang pwede po siyang kasama as your warm-up activity. So pwede, Doc, 5 minutes muna jogging or walking, tapos after 5 minutes, run na at full speed? Ganun. I would say na parang depende on your training plan. Yung 5 minutes po, siguro 5 to 10 minutes po yung nire-recommend po ng karamihan po na warm-up. Pero the higher the level of activity, so mas mahirap, mas mahaba po usually yung nire-recommend natin na warm-up activities. I see. Opo. Kung mga basketball game yan, Doc, kung ang running ay 5 to 10 minutes na warm-up ang recommended, ang basketball game naman, Doc, na professional basketball game, ilang minutes yung dapat warm up doon at cool down? I would say na parang depende rin po talaga sa kanila. This is more on a professional aspect na, no? Pero usually nakikita po natin na parang yung warm-up activities po nila, pwedeng even from the locker room or even po doon sa court po mismo, yung allotted po na warm-up time po nila, talagang ginagamit po nila for these activities, no? So, I would say na parang depende po talaga yan per person. Pero usually yun nga po, longer than 10 minutes, even 20 to 30 minutes po yung ginagamit nila. Although hindi po yun parang strict recommendation. Gusto lang po natin na mas ginagalaw po natin yung katawan po natin na yung ka-level po ng activity po na ina-expect natin. Doc, paano naman po yung mga kababayan natin na ang tendency ay hindi magpa-doktor kasi ang unang takbuhan nila ay magpahilot kapag na-injure?
I think para po dito, no, parang very understandable naman po. Kasi po, ang hilot po ay isa po talaga sa mga traditional methods po talaga natin ng healing. No? Ginagamit po talaga natin siya at umiepekto po siya. No? Hindi po natin ito madidiscount, umiepekto po siya. Pero ang tanong na lang po siguro ay kung ano po siguro yung injury. No? Kadalasan po kasi yung hilot po or parang iniisip po kasi natin na parang more in line na po siya with massage. No? Parang yung traditional na Filipino massage. Ito pong mga types po or parang types po of tools po na ito para po mabawasan po ang pain po ng isang individual. Gumagana po siya for usually po mga muscle issues or mga mas long-standing po natin na mga aches and pains. Pero kapag po yung injury na po natin ay mas malala na po doon, kunwari po meron na po tayong tendon or ligament injuries, yung nakakatakot lang po dito ay minsan yung mga manipulation or yung paggalaw po natin ng joints po natin na ginagawa po sa hilot ay posible pong magdulot pa po ng more na mga injury. So, dun po sa parang ano po natin, gusto pa rin po natin na parang nire-recognize nga po natin, even po may Philippine Institute po tayo for Traditional and Alternative Healthcare, no? So ginagawa po talaga natin na nire-recognize po natin yung value po ng hilot po sa society po natin. Pero po, may mga pagkakataon po talaga na kailangan na po talagang magpa-doktor, malaman po natin kung ano po yung injury natin bago po natin i-proceed yung treatment po natin. Kailan okay ang traditional treatment like hilot at kailan po yung hindi? Siguro yun na nga po, parang depende nga po doon sa injury nga po natin. So, for example, yung mga ano po natin, sakit po ng katawan, traditional po na massage may be helpful. Pero, I would also say na kunwari, matagal na po yung sakit na sa katawan po na ito. Medyo hindi po gumagaling, pabalik-balik. Baka po kailangan po natin pag-isipan bakit po kaya ito nandun po lagi. Lagi rin po natin din pong pag-isipan na may pinanggagalingan, yung mga klase po usually na mga injuries po na ito. So for example po, mga chronic na mga injuries po, lagi pong nagtatrabaho, lagi pong ano. Baka po may mga pwede po tayong baguhin po kasi doon. No? So kunwari po sa paano po ginagawa ng individual po na ito yung trabaho nila. Or baka po meron po tayong pwedeng palakasin po sa katawan po nila para po ma-avoid po nila yung injury or ma-prevent po na magkaroon po ng ganito pong klaseng sakit sa future po nila. So, kunyari, naglalaro ako, na-sprain ako, napilayan, etong RICE method na makakatulong sa akin? Sa una. And then afterwards, kailangan natin malaman kung ano yung naging problema. Okay. Doon ano naman yung tinatawag na sports rehabilitation. Mahalaga ba to? So, ang sports rehabilitation kasi ay parte ng sinasabi natin na physical medicine and rehabilitation. So, yun po yung buong pangalan po ng specialty. Parang branch po ang sports rehabilitation. So, I think mahalaga ito and hindi masyadong nalalaman ng iba yung parang bigger umbrella po niya. Pero ito po kasi ay focused po more on isa pong phase, no, ng isang injury ng isang tao. Sanay na sanay po kasi tayo sa medisina na parang parte po ng tao, doktor sa mata, doktor sa ilong, doktor sa buto, no? Ang rehab po or rehabilitation medicine ay mas focused po sa isang parte po ng paggaling po ng isang tao. So, kunwari po, meron po tayong preventative medicine, no? Ito po ay, nandun na po tayo sa part na from the injury itself, nangyari na nga po siya, nandito na po tayo and trying to get back into recovery and doing po yung mga gusto po natin gawin. And sometimes po yung mga activities po natin na pang-araw-araw. So, ang sports rehabilitation po, specifically, no, kung ang general rehabilitation po, and marami pa pong iba-ibang klase ng rehabilitation, ay mas nagfo-focus po na magawa po ng isang tao yung pang-araw-araw po niya na gawain. Ang sports rehabilitation naman po ay focused mainly para po doon sa mga athletes or mga individuals po na lampas po sa activities of daily living natin, gusto pa po natin na i-push po ito for sports performance as well as greater than average performance po. And siguro po doon po tayo nag-aano na, kaya po ito importante. Kasi gusto po natin na maabot yung mga things po na iyon after po ang isang injury. Opo. Dok, may mga kakilala kasi ako na umiiwas sa rehab. Ang sinasabi kasi nila na, naku, baka 6 months abutin yan. Hindi ako makapasok sa trabaho, hindi ako makakauwi ng bahay kasi
they had to stay in the hospital for the rehabilitation. Paano naman po yung ganong pananaw? Well, parang ang karamihan po na nakikita po natin, so may stages nga rin po siya. Yung 6 months naman po, parang I don't think naman po that that's purely inpatient rehabilitation. So may inpatient po tayo, nangyari yung kung anong klaseng injury, kakatapos mapa-opera, in other cases, stroke, nagkaroon ng bale, nandun sila sa ospital, ginagawa po natin yung rehab doon. Pero lagi pong kasama sa plano po natin na pauwiin po sila. And then, doon po natin ginagawa yung rehabilitation kapag nakauwi na po sila sa bahay po nila. At pinaplano po natin with them kung paano po yun. Na parang paano makauwi sa bahay, paano po tayo magtatrabaho. Ano po yung mga kailangan po nating baguhin para sa inyo, para magawa nyo po yung mga kailangan nyo po na gawin. Ayan. Maling pananaw na, naku, hindi na ako makapagtrabaho pag nag-rehab ako. Mali yung ganong pananaw. I think hindi po yung rehab po yung nakakapagtigil sa trabaho. Kung hindi yung injury, yung nagpapatigil sa trabaho. And hindi po kami yung nagsistop po na para makatrabaho sila, gusto natin silang tulungan na makabalik dun po sa activity po nila. May mga kababayan naman tayo, Dok, na natatakot magpa-rehab kasi daw magastos, ang mahal. May ibang options ba sila, Dok? So, I think naman para dito, na-mention ko nga po kanina na parang outside po, so yung patterns po natin or yung flow po natin of referrals from the Barangay Health Center going into yung mga hospitals po natin. Nabanggit ko po kanina parang government hospitals po natin. Of course po sa gobyerno, meron po tayong binibigay na parang certain allotment po of like services po para sa kanila. Pero outside of that, meron po tayo ng PhilHealth packages po. So actually, we have the PhilHealth Adult Rehab Package po. Medyo bago lang po ito, no? Pero binibigay po ito sa marami po na mga even freestanding clinics and even po yung mga government hospitals po natin para po matulungan po yung mga kababayan po natin to cover po yung mga expenses po natin for rehab. Dok, may mga cases po ba na umaabot sa surgery dahil napabayaan na yung injury? Okay, mahirap din po itong parang na to kasi parang ang surgery, ang desisyon po para mag-surgery ay marami pong factors, no? And not necessarily dahil po napabayaan. Pero isa nga rin pong factor na kunwari nga po, matagal na pong nagkaroon ng injury, hindi na po natin siya maibalik po sa usual po niya na state or yung dati po niya na parang kalagayan dahil marami na pong nagpatong-patong na mga injuries dahil sa initial po niya na injury. So, katulad nga po ng, for example, mga knee injuries po natin, ACL injuries po natin. Dahil po sa, kunwari, an ACL injury na medyo napabayaan, no? Naglaro, nagkaroon pa po ng further injury sa mas maraming parts po ng knee, naging constant na po or parang medyo mas naging normal na po for this person to be in pain. And medyo nahihirapan na po siya to walk, to do his daily activities. Doon na po tayo lumalapit sa baka kailangan na nitong person na to perform surgery. Although I will defer po, or parang bahala po yung mga friends po natin na ortho po para po dito. Pero usually, ang nangyayari po ay not necessarily because of that injury itself, pero dahil nagpatong-patong na yung mga problema, kaya tayo nagkakaroon ng surgery. And yun na nga po, depende pa rin po ang decision for surgery sa tao po natin. So parang kunwari po, an older individual or parang medyo mas matanda po, na baka po hindi po nila masyado makuha po yung benefits po ng surgery. Usually po, minsan binibigay po natin yung option na hindi po magpa-surgery sa kanila. Pero kunwari po, an younger individual na marami po talagang kailangan paggamitan po ng tuhod nila or a high-performing athlete, doon po tayo nag-iisip na baka po mas kailangan nila ng surgery. So, hindi po siya always dahil napabayaan or para may mga cases of course, pero marami po talagang factors before po the decision for surgery. Okay. So, sa mga newbie dyan sa sports, yung mga baguhan sa sports, make sure na alam nyo ang basic warm-up bago kayo sumabak sa inyong mga game para hindi kayo ma-injure ha. Sa aming pagbabalik, sasagutin naman natin ang tanong ng ating mga listeners at televiewers sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At yan ay sa pagbabalik ng Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments. This
is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s, big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM, Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack, movies, series, icons. 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition, One Legend. 25 hits, originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global, K-pop, J-pop, P-pop. 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25, one theme. 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits. Only on your station. All Radio 103.5. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Mga kwento ng pag-ibig. Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. Hamon ng buhay. Nawalan ako ng preno! Mabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Dr. Billy Supnet ng Makati Medical Center. This time, sasagutin ni Doc Billy ang tanong mula sa ating mga All Radio 103.5 listeners at All Radio TV televiewers. Doc Billy, unang tanong po ay mula kay Pabs ng Tarlac. Ano po ang paunang lunas kapag na-sprain sa basketball? Okay, so parang sa sprains, no, na-mention na nga po natin kanina yung parang RICE method po natin. So rest. So rest po yung una. Ang kailangan po natin usually gawin po dito is to parang bawasan po yung work ng joint na yon. So kung sprain po, sabihin na po natin na sa tuhod po siya nangyari or sa ankle po siya nangyari, try po natin na wag pong masyadong bigyan po ng bigat ito pong joint po na ito. So yung lakad-lakad mo, iwasan po muna natin. Or sa mga mas malala na mga injuries, sa parang hirap na po talaga sila na magbigay po ng bigat po dun sa area na yon, ang paggamit po ng mga crutches, baka po mas makatulong po sa kanila. Tapos po, ice, no? Usually, ginagawa po natin to for the first 24 to 48 hours po pagkatapos yung injury. So, lalagyan lang po ng ice, yung isang bag. Pero usually po yung mga tanong po sa akin ng mga tao, kung gaano po kadalas po ba ito usually ginagawa or dapat po ba ilang beses po in a day, no? So, yung recommendation po natin is that magkaroon po sila ng parang, yun nga po, a cycle po of it. Usually, mga 10 minutes po yung binibigay po natin na naka-ice po yung isang area and multiple times po in a day. So, parang even po every 2 hours, even yung ibang patients nga po, even every hour. Depende po sa kung ano po yung nangyayari po sa area po na iyon. Iwasan din po natin na parang maglagay po na diretso na ice doon po sa area po natin. So gusto po natin na meron po tayong layer in between, yung towel po natin, beam po, good morning towel, lagay po muna natin doon po sa area po na iyon. Then doon po ipapatong yung ice pack po natin. Masama, Dok, na ice agad? I mean, 1, medyo makalat siya. 2, no? Parang gusto rin po natin na parang ma-avoid po na may localized din po kasi na injury because of cold. So gusto rin po natin na makuha po yung cold nung area po na yun, pero having a 0 degrees Celsius na parang ice agad might cause some issues po dun po sa skin naman po natin, no? Compression. So yung compression po natin, gusto po natin na meron po tayong either yung elastic bandage po,
Again, tinatanong sa akin ng mga tao, how tight naman si elastic bandage? Meron na pong level of compression po yung elastic bandage po natin. So, hindi po kailangan banat na banat para ilagay po dun sa mga areas po natin of injury. Kahit po slight stretch lang nung elastic bandage natin over the injury to prevent po na magkaroon po tayo ng swelling dun sa site. Okay. Panghuling tanong na lang, Doc. Yes po. Mula kay Lorenzo ng Quezon City. Dapat po bang ikabahala if na-diagnose ng bone bruise sa tuhod because of basketball? Need po bang iparehab? Okay, so yung bone bruise, usually kasi nangyayari siya dahil nagkaroon tayo ng trauma doon sa specific na area na iyon, no? Kung nagkaroon tayo ng bone bruise, there is pain, no? Pero depende sa area, there might be only pain doon sa kung saan nangyari yung bone bruise. So, usually yung nangyayari para dito or kailangan lang talaga would be yung panahon nga po na mag-heal po ito. Ang bone bruising, it really depends po kasi kung gaano po katagal para mawala po yung para manifestation po of pain dun sa area. I would say na parang it might not be necessary at this point na magkaroon po tayo ng parang rehab for the isolated po na bone bruise. Pero ang laging pag-isipan po dito ay kung meron na po siya niraramdaman na parang difficulty po in function dahil po sa nangyari po sa kanya. So aside po from yung bone bruise, there might be difficulty po kasi in walking around, moving the joint, no? And baka po yun po yung mas mapofocusan po natin for the rehabilitation aspect. Pero the bone bruise itself, not really necessary na magkaroon po tayo ng rehab for this. Alright. Thanks so much, Doc Isabel, sa pagsagot ng mga tanong na ipinasa sa atin sa ating All Radio Facebook page. Kung may tanong kayo, bisitahin lang po ang aming Facebook page para makapag-send ng tanong. Doc, doon naman po sa mga athletes na gusto nang bumalik sa sports kahit na injured, pwede po bang bumalik agad kahit hindi pa fully healed? Okay, so parang for this naman, ang ano naman natin ay ano po ba yung parang level of sport natin. So, sa rehab po kasi, no, hindi naman natin sila parang pinipigilan to do their sporting activities depending po on kung anong level po ito. Kasama po actually siya sa rehab process kung paano po sila bumabalik po to their sport or competition level activity. No? So, sa pauna, usually, parang sisimula tayo na parang meron tayong healing na mainly yung gusto lang natin ay magawa lang po nila yung mga activities of daily living, mga pang-araw-araw po natin na gawain. And then after po nun, no, doon na po natin ini-introduce yung mga activities po natin na mas mataas po doon. So usually po, yung more of yung mga running, yung mga basic po natin na foundational activities. And then actually dito, nagsisimula na po tayo na bumalik po sa sporting activities po natin. Pero tinatanggal po muna natin sila doon po sa konteksto ng competition, no? Habang wala pang mga ibang tao, no, ginagawa po nila yung mga sporting activities nila. So kung i-imaginein po natin, no, yung basketball player na nagkaroon po ng injury, after po ng initial po niya na rehabilitation, pwede na po natin sila na ipasok po ulit sa court, mag-dribble po ng konti, mag-shoot po ng bola, no? So ginagawa po nila yung sport activities nila. So I'm not sure kung kasama ito sa return to sport, pero yung sporting activities nila, even while ongoing pa po yung rehabilitation para sa kanila. And then, after po nun, nag-a-add na po tayo ng more complications dun sa environment nila. Imbis po na full game, siguro, merong person na parang kailangan nila na mag-go ng obstacles po bago po magawa po si bola. No? Kung ano po yung mga ginagawa po nila in a game, pinapractice po natin. And then, dun na po tayo bumabalik into competition na medyo mas unstable or parang hindi na po masyadong controlled yung environments po natin. And then, after pa po nun, dun po tayo bumabalik sa competition and even greater than that, dapat mag-excel sila sa mga activities po nila. So, return to sport in a slow, controlled manner is helpful po or parang kasama po siya sa rehabilitation po ng isang atleta na nagkaroon ng injury. So parang dahan-dahan na pagbabalik. Yes po. Okay. Doc, yung mindset po ba na tiisin mo lang ang sakit, mawawala rin yan? Tama po ba yung ganung mindset? So, ang mahirap po kasi dyan, parang hindi kasi siya laging nangyayari. And then sometimes nga nangyayari siya, pero minsan nakakalimutan natin or parang nakakaligtaan na parang meron na palang underlying na injury. I think itong parang aspect na to, depende po talaga sa parang person, pero kailangan lang po nilang tandaan or parang pakinggan po yung katawan po nila na, hala, hindi na nawawala si sakit.
hala, hindi ko na nagagawa yung mga kaya kong gawin dati dahil dito sa nangyaring injury sa akin. So kapag pinakinggan po nila yung katawan po nila para dito, no, baka po mas mas ma-realize po nila na yung pagtitiis po nila, baka po mas nakakasama po doon po sa parang parte po na yun ng katawan nila or doon sa performance po nila sa ginagawa po nila na activity. Last question, Doc, bago tayo mag-commercial, do. Ano po yung worst case scenario kapag hindi ka pa fully recovered pero nagbalik ka na agad sa sports? Kapag ganun naman, ang kinakatakot lang talaga natin is really more injury. No? At least no, in terms of yung medical aspect, more injury at lalo pang mapasama yung kalagayan ni patient. Pero for the patient, baka yung worst case para sa kanila ay baka hindi sila makalaro at that level again. No? Lalo na sa mga athletes natin na talagang yung buhay nila is the sport. So yung gusto po natin talaga, no, in those cases, is we really want to recommend na mag-undergo po ng proper process nila ng rehabilitation and good recovery bago po talaga sila sumabak sa mga pagbalik po ng sports nila. Huwag madaliin, Doc. It takes time. It takes time kasi may mga nagmamadaling bumalik sa ring eh. Yes po. Kaso baka maging career-ending injury. And yun yung ayaw nating mangyari. Okay. So yun po. Thanks so much, Doc Billy. Sa ating pagbabalik, bibigyan tayo ng tips ni Doc Billy kung paano mas palalakasin pa ng isang manlalaro ang kanyang katawan matapos ng injury at kung ano mga dapat gawin para maiwasan ang ma-re-injure. Kapit lang sa sagot ni Doc. Sagot ni Doc! All Radio 103.5. Nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Sagot ni Doc! Nakatutok pa rin kayo dito sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Doc Billy Supnet ng Makati Medical Center. Patuloy pa rin tayo dun sa long-term care, Doc, after ng sports injury. If gusto bang sumabak ulit sa isang sports, kunyari matagal-tagal kang hindi nakapaglaro dahil nag-injure ka, nagpagaling ka, pwede ka bang sumabak agad sa sports or kailangan mo muna magpa-check up? Yun na po ba yung trend ngayon para masabing okay na yung katawan ko, ready na yung katawan ko? Depende po kasi sa kung ano yung parang nangyari dun sa parang time na yun. Parang kung kunwari, assume lang po natin na itong patient po na ito parang hindi po talaga nakapagpatingin, no? Parang after po talaga ng injury po nila. Ang recommendation ko po talaga is mas importante po talaga kasi yung kaalaman. Ano po ba yung nangyari before? Before po tayo mag-proceed po sa mga other parang plans po natin or goals po natin. Para lang din po aware po tayo kung paano po natin i-improve. Kunwari na-injure nga po, how do we improve po yung parang area po natin of injury? Before po, mag-go po tayo na maggawa pa po ng marang more activities or more competition na nag-increase po yung risk po natin na magkaroon pa po ng injury doon po sa bagay na yun. So, ako po, ang masasabi ko lang po dyan is, importante pa rin po sa akin na malaman kung ano po ba talaga yung nangyari para po ma-advise po natin ng tama kung ano po yung kailangan gawin ng person po na ito. Doc, pagdating naman po sa age limit, meron po bang age limit pagdating sa sports? Paano po ba magiging yung mga kababayan po nating mga senior na, pero gusto pa rin maging active, hindi na kaya mag-contact sports? Yes. How do they maintain a healthy lifestyle or an active lifestyle? Okay. Parang, I think kasi parang sa atin din naman, no? Ang Pilipino kasi talagang pagdating nila sa parang umaabot na sa pagtanda, no? Nag-iiba actually yung parang perception natin sa matatanda, na parang marami na silang hindi pwedeng gawin dahil matanda sila. And nakikita naman natin actually na parang hindi po ito laging the case, no? Parang gusto po natin na parang, of course, ipaalam na parang kung gusto ni lolo or lola na magkaroon ng active lifestyle, pwede pa rin. Kailangan lang po
po nating pag-isipan yung mga other things po around them bago po sila sumabak sa mga sporting activities. Kapag po kasi medyo mas matanda na po siguro, baka po mas marami na rin po tayong sakit na parang involved po dito. Kailangan po natin pag-isipan din po yun. Pero hindi naman po ito hadlang. Pwede pa rin po silang gawin, no? Nilang gawin, yung mga gusto po nilang gawin. Pero po, baka po in a little bit changed capacity na po. Or baka po may mga kailangan lang po tayo na parang baguhin po dun po sa either sa gamutan po nila or sa activity po nila mismo para po magawa pa rin po nila or laro pa rin po nila yung mga gusto po nilang gawin, magawa pa rin po nila yung activity na gusto nilang gawin. So, age should not be a limit. Yes. Okay. I think yun parang isa yun talaga sa mga gusto kong sabihin sa mga na parang kung titingnan po natin sa ibang bansa, no? Parang even talaga older individuals sa mga karatig po natin na mga bansa, mga sa Korea, sa Japan, even older po yung mga populations po nila, very active pa rin sila. So, age is not a limit. Kailangan lang aware po tayo kung ano po yung nararamdaman natin, kung may iba ba tayong sakit, or may kailangan ba tayong baguhin doon sa mga gawain natin. So, isang pananaw yan na gustong i-correct ni Doc. Ito pa po, ibang mga pananaw. Tulungan niyo po kami bigyan ng linaw to. Pag bagong sport po ba, mas safe dahil hindi pa intense? Parang a little bit hard for me to para answer kasi parang meron tayong mga trade-offs, no? Hindi pa siya intense, pero at the same time, hindi mo rin alam kung ano yung nangyayari or parang meron pa tayong lack of awareness or lack of experience doing the sport. So baka meron din tayong increase ng injuries or parang dahil hindi po natin ginagawa ang proper technique. For example, sa mga po natin, like ngayon, marami po tayo nakikita pong patients na parang nag-start mag-tennis dahil sa Ayala craze po natin. So, nakikita po natin na dahil mali po yung hawak nila sa racket or dahil doon po tayo nagkakaroon ng injuries. So, I think may trade-offs po on both sides. Parang one, experience and technique. Doon po sa parang kaya siguro mas nagkakaroon ng injury at the start. Pero dun po sa other level po natin, dahil high intensity or more competitive na po tayo, dun po tayo nagkakaroon ng injuries kapag mas experienced na po tayo. Okay. Ito pa, Doc, is this a myth or a fact? Okay lang kahit walang proper gear basta marunong ka? I would say na parang may mga sports na parang mas importante talaga ang proper gear. Para sa akin, hindi kailangan ang pinakamagara, pinakamahal, hindi kailangan ganito. Ang importante para sa akin is it's good quality enough para magawa yung sport na gusto mo and it's properly fitted para sa katawan mo with adaptations or para may mga changes po tayo kung may mga needs po kayo. So for example, sa mga runners nga po natin, kung kailangan po nila ng insoles kasi flat-footed sila, kung kailangan po nila ng more supportive or more soft po yung mga soles nila, parang sila na po yung nakakaalam nun para po mas maganda po yung maging running po nila. So, okay na marunong ka, that's great, pero kasama din po dapat proper equipment mo para mas safe ka sa mga sports na ginagawa mo. Okay. Dok, totoo naman po ba kung mas bata, mas hindi prone sa injury? I think na parang yes, in the sense na hindi tumatagal masyado or mas mabilis yung healing process when you're younger, no? Mas marami tayong parang capacity to bounce back from injury, no? Kapag mas bata tayo. So at that, parang I agree. Yeah, I agree. Okay. Painkiller lang po ang katapat ng injury. Totoo po ba to? I think na parang ang nagiging problema kasi dito sa statement na to is that ang injury kasi is not just pain. No? So, ang painkiller, ang tinitira niya, si pain. Pero ang injury, posibleng nagkaroon ng punit dyan, posibleng nagkaroon tayo ng problema sa paggalaw, na mamaga yung area. So, nakakatulong ang painkiller, yes, but for the pain aspect, it is part po nung ginagawa po natin na treatment or management po ng mga pasyente. Pero, ayun nga po, parte lang po ito. At kailangan po nating malaman kung ano ba talaga yung naging injury para po matulungan po yung other aspects nga po na sinasabi po natin. Parang we should know the cause of the pain. Parang we should know the cause of the pain, yes. And kung ano po yung naging effects po of the injury din. May mga injuries din po kasi na kunwari ang
may pasyente po tayo na parang ang problem po ay sa ankle, nagkaroon ng problem sa knee. Mas nakikita po natin ito dito sa parang upper extremities po natin. Nagkaroon po siya ng problema sa shoulder dahil hindi na po niya masyadong ginagalaw si shoulder. Parang nakaganyan po siya, nagkaroon po ng bali. Hindi na po nagagalaw po yung elbow natin. So, kailangan po makita po natin yung patient po sa kabuuan po niya, no? And yun nga po, parang parte lang po yung painkillers lang po para dito. Alright. Doc, meron po bang mga cases na lumalala ang injury dahil sa maling hilot? I would say na parang oo, no? Pero again, dahil nga po ito na hindi po tayo masyadong aware kung ano po ba talaga yung naging injury in the first place. Nasabi ko po na parang yung hilot nga po, parang for yung mga muscle injuries po natin, talagang ginagamit po siya na nakaka-relieve po ng pain, no? Sa marami po ng mga kababayan natin. Pero ang delikado po kasi doon, hindi po natin alam na minsan parang magkakapatid sila. Hindi mo alam kung parang one might mimic the other kapag hindi po natin alam kung ano po yung hinahanap natin. And doon po tayo nagkakaroon minsan ng problem na masyadong binanat, masyadong natulak yung isang area na hindi po dapat itulak or ibanatin po ng ganon. At doon po tayo nagkakaroon ng problem or nagkakaroon po tayo ng increased injury dahil po sa mga method po na ito. Dok, may mga massage kasi na tinatawag turtle walk eh. Yung turtle walk... Baka ako yung turtle walk. Doc, yung therapist siya, tapos nakatayo siya sa likod mo. Okay. Tapos lalakaran ka niya. Ang tawag doon, turtle Sa walk. thigh massage ba ito? Kasi parang alam ko parang sa thigh massage po ito. Parang oo. Na-experience ko siya, Doc, dito sa Philippines Okay. Opo. May risk ba yun? Or helpful ba yun? I mean, may mga tao talaga na parang kapag massage, gusto talaga hard, na parang talagang inaano na talaga sila dun sa mat, na talagang dun lang sila nakakakuha ng relief. Pero siguro yung nakakatakot lang for me sa mga ganitong klaseng things is, hindi kasi meant ang likod para apak-apakan at like, yun. So parang possible na meron siyang maapakan na hindi dapat apakan. Okay. No? So I would say na parang, siguro in some circumstances, pero baka not all. And medyo meron din siyang konting takot for me. Okay. So, iwasan na lang, Doc. Again, depende po sa kung ano po ba yung kailangan po ninyo. Basta safe po tayo, yun po yung gusto ko po na para ipahiwatig. Or parang end message po natin. Okay. Nakakatulong po ba talaga ang ice bath? Okay, so parang for ice bath naman, it's parang one of the newer na parang mga trends nakikita natin sa mga social media na ginagawa yung ice bath. Supposedly, nakakatulong siya sa parang inflammation, nakakatulong siya sa recovery, and nakakatulong siya sa parang even sa sleep po ng mga athletes natin. Nakakakuha naman tayo ng some benefits. So, I would say na kung kunwari, kung low risk naman po ito sa inyo, pwede nyo po siyang subukan. Depende po sa tolerance po ninyo. Basta po, ginagawa nga po natin siya ng safely. And alam po natin kung gaano po talaga katagal tayo dapat nandun sa ice bath natin. So, I would say na pwede siyang gamitin, no? For yung mga athletes po natin. So, kung kunwari, yun nga po, from both, no? Pwede naman po natin siyang gamitin. Ilang minutes, Doc, pwede magbabad? Usually kasi, parang more on the tolerance of the person kasi yun eh. Minsan nagta-target sila na parang increasing na number of seconds inside of the ice bath po tayo. So, yeah, depende. Pero may mga recommendations tayo na baka kailangan ko lang din basahin regarding ano yung mga maximum natin para ma-avoid yung mga injuries such as parang hypothermia or magkaroon tayo ng frostbite because of the ice. Pero yeah, hindi ko alam kung parang ano yung limit or levels na yun. Baka basahin ko. Sige po. Doc, doon naman sa mga pagkatapos mag-sports or maglaro, mag-running, nakakatulong ba sa recovery nila, yung muscle pain nila, ang cold shower? Ang cold showers naman, I wouldn't know parang kung ano yung parang medyo mas siya or baka same lang din siya in line with kung paano yung mechanism of action ni cold bath. Pero ang gusto ko lang dito is parang medyo maghinay-hinay lang tayo kasi yung rapid lang na parang changes from very high temperature na parang dun sa mga gawain natin and then biglang a cold shower, no? Yung rapid change in temperatures na yun might cause some difficulties dun sa mga patients natin. So baka mas dun ako nag-aalangan. Pero in terms of benefits, no? Baka mas malapit sila sa ice bath nga. Pero I wouldn't know kung yung cold shower
hour is enough to achieve those benefits na sinasabi nga Dun natin. sa recovery. Dun sa recovery. Okay. Doc, tungo naman tayo sa ating segment na clinical takeaway. Doc Billy, ano ba yung ating takeaway pagdating sa sports injuries and rehabilitation? Sagot ni Doc? Okay. So, for me, ang pinaka-importante para dito is kailangan natin na for mga athletes po natin, titingin ako. Hello. So for mga athletes natin and yung mga para baguhan po natin sa mga sporting activities po natin, ang pinaka-importante really is parang pakinggan po yung mga katawan po natin. Para sa mga atleta po natin, alam po natin kung ano po yung parang feeling ng parang injury, huwag pong matakot na parang magpatingin para lang po malaman po natin kung ano po yung problema po natin, no? And para po dun sa mga baguhan po natin, gamitin po natin yung panahon po na ito para malaman po kung ano po ba yung pakiramdam or parang malaman po natin yung awareness po, mataas po yung awareness po nun sa katawan po natin. And kailangan po, importante po dito would be yung preparation po natin, no, sa mga sporting activities po natin. Kailangan po natin matutunan kung ano po yung mga kailangan para po sa sport po ninyo. Siguro po, aside from this, parang i-add ko lang din na parang important, no? Would be yung parang preparation natin. So, yun nga, nabanggit nga po natin kanina yung mga equipment, yung learning, yung mga techniques po natin para po sa sports natin are important. Important din po na to give time po talaga para sa rest and recovery po natin. And then lastly po siguro, parang i-build lang po natin yung mga foundations po natin. Aside po from our sport, important pa rin yung cardiovascular endurance, yung strength po ng katawan natin at yung flexibility. Yun po yung mga foundations po natin. Muli, maraming salamat Dr. Isabella Supnet sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa sports injuries and rehabilitation. Alright, thank you very much then. I hope maraming natutunan po yung mga tao para po dito po sa pag-uusap po natin. Ayan. Again, thank you Doc Billy at maraming salamat din po sa Makati Medical Center. Sa bawat laro, takbo at ensayo, mahalagang tandaan na hindi lang performance ang dapat pinapahalagahan, kundi pati ang kaligtasan at kalusugan ng ating katawan. Ang tamang pag-aalaga, tamang pahinga, at wastong rehabilitation ay mahalagang bahagi ng pagiging isang responsableng atleta. Huwag hintaying lumala ang injury bago magpatingin. Tandaan, mas mabilis ang recovery kapag maaga pang aksyon at tama ang gamutan. Balikan ang aming ibang episodes ng Sagot ni Doc. I-like at follow ang All Radio 103.5. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado alas 7 ng umaga sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 at All Radio 103.5. Ako si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, Sagot ni Doc. Maraming salamat sa Caffeine Links. For your daily dose of caffeine and savory umami of matcha, check out Caffeine Links on Facebook or visit them at 18A Leonardo Street, Taytay, Rizal. Sagot ni Doc, sagot ni Doc, sagot ni Doc, sagot ni Doc, sagot ni Doc. All Radio 103.5. Nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa Sagot ni Doc. Patas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.